Sa unang pagsabak pa lang ng Miburu Shigumi, agad silang naharap sa matitinding kalaban, mga assassin na veterano sa kanilang larangan. Hindi lang iyon ang kapana-panabik na bahagi, dahil sa loob ng kanilang grupo ay nagkukubli ang isang traidor. Ang malaking tanong, sino siya? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 17. Mga mangangaso ng Eizo. Sa simula ng kabanata, mapupunta tayo sa pantalan ng Hakodate. Makikita natin ang matanda ng si Shinpachi Nagakura, tinatanong ang kanyang kasama kung may problema. Pinagalitan niya ito dahil umano'y walang disiplina. Hingal na hingal sa pagod ang kasama ni Shinpachi at tinanong nito kung gaano pa ba kalayo ang kanilang lalakarin. Nagmungkahi ito na ituloy na lang ni Shinpachi ang pagkukwento kung nasaan sila, sa halip, sinabihan siya ni Shinpachi na manahimik na lang at sumunod, dahil malapit na sila. Galit na tanong ni Ichikawa kung gaano pa nga ba kalayo, at sumagot si Shinpachi na 2 legua na lang, o mga 11 kilometro, at makararating na sila. Hindi na nagreklamo si Ichikawa, kaya tahimik silang naglakad hanggang makarating sa Shamayo Temple. Nagulat si Ichikawa nang mapansing walang bakas ng pagod o hingal sa matandang Shinpachi, napaisip siya kung totoo nga bang 72 taong gulang na ito, dahil naglakad sila ng walang tigil sa loob ng 8 oras. Nanlaki ang mga mata ni Ichikawa nang makita kung nasaan sila, isang puntod. Dito pala nakahimlay ang katawan ni Hijikata Toshizo, paminsan-minsan ay dinadalaw ni Shinpachi ang puntod upang mag-alay ng alak. Isiniwalat ni Shinpachi kay Ichikawa na si Hijikata ay ang kanyang lolo, na labis niyang ikinagulat. Hindi makapaniwala si Ichikawa sa narinig, kaya ipinaliwanag ni Shinpachi na ang mga susunod niyang ikukwento ay mas mabigat, kaya tinanong niya si Ichikawa kung kaya pa ba niya. Tumugon ang dalaga na kakayanin niya. Napatitig si Shinpachi kay Ichikawa at napansin ang matinding pagkakahawig nito kay Hijikata, maliban na lang sa kulay ng mga mata. Pagkatapos nilang magtungo sa puntod ni Hijikata, dinala ni Shinpachi ang dalaga sa isa pang lugar. Dito na napatulo ang pawis sa mukha ni Ichikawa nang makilala niya kung nasaan sila. Ipinakita ni Shinpachi ang lugar kung saan nakahimlay ang nag-iisang babaeng tunay na minahal ni Hijikata Toshizo. Puno ng bulaklak ang paligid, at bagamat walang lapida, napakaaliwalas ng kapaligiran. Dito natapos ang kanilang pag-uusap. Malilipat ang eksena sa pagpapatuloy ng kwento ni Shinpachi sa nakaraan, noong ika-20 ng Marso, 1863, sa ika-4 na tulay ng Kyoto. Ilang araw pagkatapos mabuo ang Miburu Shigumi, nagkaroon ng ilang kaso ng Tencho, kung saan ang mga biktima ay mga samurai ng Eizo clan. Sa kalaliman ng gabi, makikita si Mochizuki na naglalakad sa bayan, patuloy sa pagpapatrolya. Pinayuhan siya ng kanyang kasama na magpahinga na muna, ngunit galit na tumugon si Mochizuki, tinatanong kung ano ang pinagsasabi nito. Ilan sa samurai ng Eizo ang pinaslang, kaya hindi nila maaaring pabayaan ito. Bukod pa roon, kung iaasa nila ang trabahong ito sa Miburu Shigumi, tiyak na hindi iyon magugustuhan ni Segawa Kanbei. Humingi ng paumanhin ang kanyang kasama at nangako na magpapakita ng higit na determinasyon upang patunayan sa grupo ni Isami Kondo na mas malakas ang mga samurai ng Eizo. Habang naglalakad, napansin nila ang isang tao sa tulay, may nakahandang katana sa kamay. Agad itong napansin ni Mochizuki, at nagtanong sila kung siya ba ang responsable sa pagkamatay ng mga samurai ng Eizo. Walang sagot mula sa misteryosong tao, kaya nagdesisyon si Mochizuki na siya na ang haharap dito. Agad siyang lumusob, ngunit nang magkalapit na sila, napagtanto niyang ang misteryosong tao ay isang babae. Isinigaw nito, ipatupad ang Tenchu. Nagulat si Mochizuki, at hindi maiwasang pagpawisan nang makita niyang isang babae pala ang kanilang kalaban. Dadalhin tayo ng narrator sa isang mataong lugar sa Kyoto, sa distrito ng mga geisha sa Shimabara. Abala ang lahat sa kanilang mga gawain nang biglang lumipat ang eksena sa Miburu Shigumi, kung saan galit na galit si Hijikata. Natalo si Mochizuki sa laban sa tulay, at dahil dito, hindi mapakalma si Hijikata. Sumingit si Soji at ibinahagi ang kanyang obserbasyon, wala raw intensyon ang nakalaban ni Mochizuki na pumatay, ngunit pinutol nito ang mga daliri ni Mochizuki, kaya hindi na siya muling makakahawak ng katana. Lalo pang sumiklab ang galit ni Hijikata, habang napaisip si Shinpachi kung sino nga ba ang may kagagawan nito. Ayon naman kay Keisuke, 6 na ang mga naging biktima ng mga pag-atake, at lahat sila ay mga samurai ng Eizo clan, pinaniniwalaan niyang iisa lang ang salarin sa pag-atake. Biglang dumating si Serizawa at sinabing mali ang obserbasyon ni Keisuke. Agad nagtanong si Keisuke kung ano ang basehan ni Serizawa.
Dito sumingit si Soji, na sinabi niyang ang 5 naunang biktima ay pinatay lahat sa isang atake, samantalang si Mochizuki, ang pang-anim, ay pinutulan lamang ng mga daliri. Para kay Hirayama, ang naunang mga pag-atake ay matinding karahasan, pero sa kaso ni Mochizuki, medyo mabait ang gumawa ng pag-atake, ayon kay Serizawa. Bagamat hindi napatay si Mochizuki, maliwanag na sinadya ng salarin na hindi na siya makakalaban muli. Buong tiwala si Hijikata na dapat gantihan ang kriminal, at nagpahayag ng kagustuhang tapusin agad ito. Tumutol si Keisuke, sinabing hindi sila dapat magpadalos-dalos dahil nasa ilalim sila ng proteksyon ng Eizo clan. Dapat daw muna nilang pag-usapan kung sino ang magiging leader ng kanilang grupo, ang Roshigumi. Natigilan ang lahat, lalo na si Hijikata. Walang kabog-abog na sinabi ni Hirayama na halata naman kung sino dapat ang maging leader, ang pinakamalakas sa kanila sabay turo kay Serizawa. Napagdesisyonan na raw, ayon kay Keisuke, sabay tingin kina Isami at Hijikata, na mula ang mukha ni Hijikata sa hiya dahil alam niyang malakas siya, pero inamin niyang hindi siya angkop na maging leader dahil hindi siya bihasa sa ganitong bagay. Nainis sina Keisuke at Shinpachi sa sinabi ni Hijikata, habang si Soji naman ay natawa. Nagkagulo ang grupo, at pasimpleng pinaringgan ni Shinpachi si Hijikata na dapat maging mas sensitibo ito bago magsalita. Tinawag pa niya itong tanga, na sinangayunan ni Todo, sabay banggit na si Isami ang mas karapat-dapat na maging kapitan. Patuloy namang tumutol si Hijikata at binalikan si Shinpachi ng parehong insulto. Bigla namang napatigil ang usapan ng magmungkahi si Nishiki, ang unang makapatay sa kriminal sa pagitan ng grupo ni Isami Kondo at Serizawa kamo ang magiging kapitan ng Roshigumi. Nagkatitigan sina Isami at Serizawa, habang si Hijikata ay tuwang-tuwa sa mungkahi, kahit na halatang naiinis si Todo sa pagiging pabibo nito. Lilipat ang eksena sa isang bangka, kung saan nag-uusap sina Genzui Kusaka, 23 anyos na Go Yugareki ng Chushu clan, at Takeichi Hanpita, 33 anyos na kinatawan ng Tosa clan sa Kyoto. Kapwa sila masaya sa nalalapit na digmaan at pinag-uusapan ang naging papel ng Eizo clan sa kanilang nabigong pagtatangka na patayin si Katamori Matsudaira. Hindi rin naiwasan ang kanilang pag-uusap na mabanggit sina Serizawa kamo at Isami Kondo, mga kilalang mandirigma. Bagamat malalakas ang dalawa, iniisip nilang maaaring maging hadlang ang mga ito sa kanilang mga plano. Ayon kay Takeichi, malaki ang magiging sagabal ng Eizo clan kasama na ang Mibiroshigumi, ngunit mas ikinababahala nila ang bali-balitang natalo na ang demon ng Eizo clan, si Sugawa Kanbei. Nag-aalala pa lalo sila nang malamang si Hijikata ang nakatalo rito. Ngunit nanatiling kalmado si Genzui at ibinunyag na naipadala na niya ang mga assassin upang tapusin ang mga sagabal sa kanilang mga plano. Tiwala siya sa kanilang tagumpay dahil batid niya ang bawat kilos ng Mibo Roshigumi. Sa susunod na tagpo, makikita si Isami Kondo na naglalakad sa kadiliman ng makasalubong ang isang kaina-hinalang tao. Agad itong bumunot ng katana at inatake si Isami, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Tinukoy ni Isami kung ito ba ang kriminal na umatake sa mga miyembro ng Eizo, ang umatake na pala sa kanya ay si Shinbi Tanaka at nagtanong ito kung siya nga ba si Isami Kondo. Hindi sumagot si Isami, ngunit napansin niya ang estilo ng espada ng kalaban, no Dashi Jiken Ryu. Sa huli, tinanong niya kung mula sa Satsuma clan ba ito. Hindi rin sinagot ni Shinbi ang tanong, pero humanga siya sa husay ni Isami sa pag-iwas, nagpasalamat si Isami sa papuri at naghanda para sa kanilang labanan. Samantala, lilipat ang eksena sa isang madilim na kagubatan, kung saan tinamaan si Serizawa sa dibdib na umabot hanggang balikat. Ayon kay Serizawa, matagal na mula nang may nakasugat sa kanya, ngunit hindi niya gusto ang kanyang kalaban. Naglabasan ng mga ugat sa kamay niya, itinapon ang sigarilyo, at sinabing nakakainip ang karahasan ng kalaban. Tinanong niya ang pangalan ng kaharap, at kalmadong sumagot ang kalaban na siya si Okada Izo. Balik sa kampo ng Mibo Roshigumi, ginagamot ni Soji si Isami sa mga sugat nito mula sa laban kay Shinbi. Nanlaki ang mga mata ni Shinpachi nang malaman na si Okada Izo ang kanilang kalaban. Samantala, napagtanto ni Serizawa na hindi lang iisa ang kanilang kaaway, ang titig ng kanyang nakalaban ay tila nagsasabing marami na itong tinapos na buhay, naputol lang ang kanilang laban nang dumating si Nishiki at iba pa para tulungan siya, ngunit tiniyak ni Serizawa na sa susunod na pagkikita nila, tatapusin na niya si Okada Izo. Hindi makapaniwala si Shinpachi sa narinig kay Serizawa, lalo't minsan na niyang nakilala si Okada Izo. Samantala, napagtanto nila na delikado rin pala ang lagay ni Isami noong gabing iyon, at kung hindi dumating sina Soji at iba pa, maaaring masama ang naging kapalaran nito.
Ayon kay Keisuke, tila hindi nagkataon ang mga pangyayari, sabay na inatake sina Isami at Serizawa matapos silang humiwalay sa kanilang mga kasama upang hanapin ang kriminal na umatake sa mga miyembro ng Ezo. Sa huli, tumindig ang lahat ng sabihin ni Serizawa na mukhang isa sa kanilang kasama ang traidor. Naguguluhan si Shinpachi at nag-aalala sa sitwasyon ni Hijikata, habang ang Kenkoy nating bida ay walang kaalam-alam sa kasalukuyang nangyayari at patuloy lang itong nagpapatrolya sa bayan, walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Sa isang panel, makikitang kinakabahan si Abiru sa mga revelasyon ni Serizawa, siya kaya ang traidor. Iyan ang dapat mong abangan sa susunod na kabanata. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!